Hello po mga adventurers and viewers! Welcome back to another episode kung saan i-explore natin ang isa sa pinaka-breathtaking at chillest places in the Philippines, ang Mount Olis Viewpoint in Atok, Benguet. Kung gusto mo mamasyal sa may malamig na weather, sea of clouds at relaxing views, this adventure is for you. Let's go! Woo! So galing nga tayo ng Baguio City and from there, sumakay kami ng van sa Dangwa Station malapit sa Center Mall. Itong van pala ay diretso na sa mismong Mount Olis Viewpoint. We paid 350 pesos kasama na doon yung waiting time ni Kuya Driver ng van hanggang sa pagbaba papuntang Northern Blossoms. If you remember sa mga nakaraang episodes natin, yung sinakyan namin noon papuntang Heights Place at Northern Blossoms ay same lang sa sasakyan papuntang Mount Olis Viewpoint. Magkakalapit lang kasi ito kaya pwedeng puntahan in one day. Pero make sure ready ka at ang paa mo sa maraming hike. Bagay na bagay ito sa mga healthy living persons. After around 2 hours na biyahe, narating namin ang Atok. Along the way, sobrang ganda ng views, twisty roads, foggy mountains, and fresh air talaga. Quick shoutout po muna tayo! And finally guys, nandito na tayo sa Mount Olis Viewpoint. First impression, sobrang lamig. As in, ramdam mo agad yung temperature at alam mo yung pakiramdam na parang hindi sa Pilipinas, parang nasa ibang bansa ka. Ayan, so start na namin yung pag-iikot. Malawak ang parking area dito kung sakali magdadala kayo ng sasakyan. Ayan mga adventurers and viewers, nandito na tayo ngayon sa Mount Olis dito sa Atok, Benguet. Ayan. So overlooking dito yung iba't ibang mountains. Like ito, yung banda dito sa Baguio. So this is 50 kilometers away from Baguio City. And nandun yung Mount Pulag. Di ako sure kung saan dyan banda yung Mount Pulag. Mga turista na, mas maaga sila sa amin pumunta. Tignan nyo naman yung view. Napakaganda. The place sits around 7,900 feet above sea level.
Kaya expect nyo nun talaga yung cold breeze. Good thing ay prepared tayo. May jacket, bonnet, pero di naman natin kinailangan ng gloves kasi maaraw. So nung unang panahon yan, ang history niyan, vintage point yan ng mga Hapon nung World War II. Tapos yung mga olis na yan, native term namin sa mga parot na naninirahan dito nung araw. Mga endemic yan, yung mga pula sisi sa Tagalog. So yung mga green na thread na maliliit na parot yan. So nung nauso ang farming, naputol ang mga puno, nag-migrate yung mga olis na yan. Ano po ang meron dito sa Mount Olis? So ito, Mount Olis, private tourism site po kami. So nag-start kami in 2023. So pag 3 years na. So yun, may activity pa rin, day tour viewing, parang northern lang din. Northern tsaka Sakura. So kami yung top 3 po dito. Ano po yung other activities na pwedeng gawin po? So yun lang po. So dati nagpapakamping ako pero ang problema talaga number 1, basura. Wala. Pati to the point na 2 taon din ako nagpakamping. Pero to the point na dumami na yung mga tinatawag nilang squampers na hindi, yung gusto lang nilang magcamping pero walang responsibility. Na to the point na pati tayo at ihi nilalagay sa cellophane, parang ayoko na. So yun na nag-decide ako. In-stop ko na, ayoko na. So okay na ako sa day tour viewing. Since nag-start kami as tourism site, hindi kami total campsite. Yan. So, Tuwing anong araw po yung pinakamarami ka? pag weekends, ganun. Tapos pag long weekend, holiday, ganun. So pagpasukan na to, sigurado hihina na naman to. So seasonal ang tourism activity dito sa Atok. Yan. Basta po ang Mount Olis nung panahon na tumaas yung presyo? Yung presyo, yun naman, kasi sa ginagawa ko, pinopromote ko to sa page, so sa Facebook. So post lang ako ng post, at least importante, hindi kami nasisiro. Kahit sabihin mong konti, meron at meron pa rin. So at least naman, oo. Ganon. So ngayon mo, So medyo bumaba yung krudo, so oo yun, medyo dumami ulit. Ang panglaban namin dito, so halimbawa kasi sa Northern Flower Farm yun, so total bulaklak yun. Tapos kung gusto nyo naman ng overlooking view, dito sa Mount Olis, so viewpoint as it is, yung definition nun. So nasa pinakatuktok tayo ng bundok, parang parang Mount Pulag ka na rin na hindi mo na kailangan pang mag-hike ng 8 hours. So 5-minute trek lang from main parking to summit. So panlaban ko dito, sunrise, sunset, sea of clouds kung meron. So kung papansinin nyo doon sa page ko sa Facebook, so halos lahat ng reel ko doon, yun. Kaya sumikat to. So yun, Mount Olis viewpoint po ma'am sa Facebook. Yun Okay. na mismo. Yun na mismo yun. Ako may handle nun. Oo. Okay po. So yun yung means ko kaya lumakas to. Tapos dahil na rin sa mga vloggers na rin nung nagsisimula pa lang. Tapos ito, mga suki namin, tours and services from Baguio, from Manila, nationwide na rin. Yun. Ganun. Nag-accept po ba kayo sir ng halimbawa ng photoshoot po dito? Photoshoot for print up, yes. Pero yun lang kasi ano lang naman. Kasi wala kaming changing area, so ang nangyayari diyan, pwedeng sa van na lang sila magpalit ng damit or pwede silang magtayo ng tent doon as temporary shelter dito sa campsite ko. So mababa lang naman yung rate ko kung sakali. Alam niyo mga adventurers and viewers, ang best time talaga na magpunta dito ay bago sunrise, mga around 5 AM kung saan makikita mo yung unti-unting paglitaw ng araw habang naglalaro ang ulap sa bundok. Grabe, hindi ma-explain sa camera kung gaano siya kaganda sa aktual. Nakadami nga ako ng pictures eh. Super peaceful, super calming, parang lahat ng stress nawawala. Another thing that I love here is the 360-degree panoramic view of the Cordillera Mountains. Kahit saan ka tumingin, sulit ang ganda. Walang ingay, walang stress, pure nature lang. Ang marinig mo lang dito is yung ingay ng mga kasamang turista. Taga saan po kayo? Pangasinan po. And kamusta po yung experience dito sa Mount Olis? For me, maganda siya. Magandang experience. Tapos, yung view, super worth it. Yung kahit, kasi yung biyahe papunta dito, super tagal din. Like, nakakahilo.
yung kasama nga namin, yung boyfriend ko nagpaiwan na sa Northern Blossom. Kasi nahilo talaga siya sa van. Tapos yung daan pa is Liko-Liko. Pero dito sa Mount Olis, napaka-breathtaking nung view. Tapos ang ganda. So, na-enjoy niyo siya so far? Yes po. Babalik pa kayo dito? Mm, yes baby. Kung may opportunity in the future, babalikan ko to. And sana masama ko na din yung boyfriend. Kasi siya naiwan. Ikaw ba? Sana mas okay na siya next time. Kaya Ikaw, kamusta? Okay lang ba sa yung mga travels? Apo, okay lang po naman. Na-enjoy mo? Yes po. Enjoy ko po. Okay. So, bitin yung 1 hour na stay dito kasi yung ano ng van, sabi hintayin kami for 1 hour tapos babalik na sa baba. I'm Jessery Abuan po. Giancarlo po. and saan po kayo galing? Galing pa po ng Bawang La Union. La Union. Sa Opo. Ilocano. Opo. Ay, Ilocano na gaya. Okay. Ano yung na-enjoy niyo dito sa Mount Olis? Yung view niya po, tapos yung mga flowers po na hindi nakikita sa bawang. And Yun. how about the weather? Opo, sobrang lamig po. Halos hindi na po siya makagalaw kanina. Actually, gusto po namin bumalik if may chance na po. Ito ang quick info lang guys. For those planning to visit, ang entrance fee nila ay 100 pesos per head. Of course, discounted ang PWD at seniors. Ang opening hours ay 5:30 AM to 6 PM. At close sila every Sunday dahil maintenance and traffic control. If gusto niyo naman magstay overnight, may mga transient malapit dito. Gaya ng Cold Breeze View, message nyo lang ang kanilang page. If you're looking for a peaceful escape, amazing views, and unique cold weather experience, Mount Olis Viewpoint is definitely a must visit. Thank you so much for watching. Ako muli si Ven Pongsila na nagpapaalala na hanggat kaya mo pa mag-adventure ka, mag-explore ka. Pero kung di talaga kaya ay manood ka na lang muna. Dito lang sa Northern Adventures Exploring the North, only on Net25 Baguio. Don't forget to like, share, and subscribe for more travel adventures. See you po!